Hello everyone, ako pala si Mark Novedabullar, isang entrepreneur at marami na po tayo ng pagdaanan sa panginegosyo. Ngayon, ang talakayin po natin is huwag makontento. Isa ka siguro sa mga naghahanap ng negosyo na nasa bahay lang. Siyempre, siguro gusto mo na makasama yung pamilya mo. Less hassle kasi di na need mag-commute, kaya nagpaplano ka na mag-resign sa trabaho mo. Kaya kailangan ma-execute mo to ng maayos. Kaya tapusin mo tong video na to para malaman mo yung mga tamang negosyo na nasa bahay lang. Alright, so punta tayo sa ating business tips. Okay, so ito, real talk, walang negosyo ang nagsimula na maganda na agad ang opisina. Maaaring nasa bahay lang o apartment o kaya naman yung kusina mo basta di ka nagsimula na maganda agad yung opisina mo. Yung mga nagsimula magnegosyo na nasa commercial, building agad, sigurado yun din yung mga negosyong mabilis magsara. Kasi kinakain agad nun yung cash flow nila. Kaya walang masama na ang negosyo mo ay nasa bahay lang. Lagi nyo tandaan yan. Pero wag na wag mong sabihin na nasa bahay lang kasi nag-umpisa ka palang tinapos mo na agad, nilagyan mo na agad ng hanggang bahay. Kumbaga tinuldukan mo na. Lang dahil sa nabahay lang ito, maitili ka na lang ito sa bahay. Ang punto ko is hindi porket ang negosyo mo ay nasa bahay lang, hanggang dyan na lang. Okay? Hindi ka nalalaki. Ang mga negosyo at taong nagtatagumpay ay yung mga negosyo at alam nila na hindi lang hanggang sa bahay matapos ang negosyo nila. Kahit na hindi ganun kaganda ang pinagsimulan nila, basta naniniwala sila na hindi lang hanggang dito ang kaya nilang magtagumpay. Okay? Kung saan ka man nagsimula, hindi ito yung makapagdikta kung hanggang saan ka lang. Okay? Hindi po rin nasa bahay ka lang, dyan ka na lang. Okay? Ang humahad lang sa'yo at nagsasabi na ng negosyo mo na yan, hanggang bahay na lang. Okay? Kung baga minsan nasa isip mo na lang, yun na lang yung nasa isip mo, sa bahay ka lang. Hindi ka maging-negosyo sa bahay lang para maging komportable kahabang buhay. Dahil nag-stay lang yung negosyo mo sa bahay lang, hindi yan lalaki. Kapag nag-stay lang sa bahay yung negosyo mo, hindi yan lalaki. At mamamatay lang yan. Ang negosyo, pababa at pataas minsan. Hindi yan stable katulad ng work mo na may sahod ka lingguhan, kinsenas o buwanan. Kaya panigurado na hindi ka magsisimula ng something na mawawala din naman kalaunan. Kaya dapat, kung magsimula ka magnegosyo, ang nasa mindset mo dapat, magsimula lang ako sa buhay, okay, sa bahay, pero papalakihin ko rin ito. Ganyan dapat. Wag yung parang dito lang ako sa bahay, dito na ako mamamatay. Wag na wag mong haadlangan o lalagyan agad ng dulo ang sinimulan mo. Dapat kahit mukhang imposible ang isang bagay, dapat sa puso at isip mo, iisa at nagtitiwala na magiging posible ito. Kaya walang masama na sa pagninegosyo sa bahay, basta may plano ka na palakihin ito at handa ka sa mga struggles na pwede ma-encounter. Wag mo lang lalagyan ng limitation. Kaya don't lose to think big kahit na sa maliit ka lang magsisimula. Kaya, okay, start small and think big. Okay, kasi lahat nagsimula sa maliit. At wag mong i-limit yung sarili mo na hanggang dyan ka na lang. Okay, kaya huwag kang makontento na dyan ka na lang. Okay, kailangan mong palikin yan. Okay, kailangan mong ma-skill up yan agad. Kasi, kapag na-skill up mo na yan, alam ko, pag nagtagumpay tayo, okay, galing yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Alright, so marami na pagdaanan sa negosyo. Nag-start tayo sa bahay, tapos nagkaroon ng office. Okay, yun nga lang yung nag-invest tayo ng malaki. Kaya pag mag-invest ka ng office o kaya ng shop, dapat yung kumikita na talaga yung business mo. Kahit na matagal yan, okay, patience lang yung kailangan natin. Hanggang kumikita na, okay, tsaka tayo gumawa ng isang malaking, okay, office. Okay, so tinatapos natin pag-usapan.